Check. Check. Sound check. Kaninang umaga, narinig natin, hinatulan si Herodes. At siguro marami sa atin somehow nag-isip na, well, buti nga sa kanya. No? Yan ang karapat-dapat sa kanya, mahatulan. Subalit alam ba ninyo na tayo bilang mga mananampalataya ay haharap din sa paghahatol ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito at ating itong kukunin sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto kung saan, second letter na nga of Paul, sabi nila, ikatlo na ito, may isang missing letter. At sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto ay naging mahalagang paksa yung suffering, yung pagdurusa, no? At ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa gawain ni Pablo. No, mayroong mga iba kasi nagsasabi, yung kanyang mga opponents, na yung motive niya, yung tapang ni Pablo, kino-question nila, at parang sinasabi nila, kung tunay kang alagad ng Diyos, bakit ka nagdurusa ng sobra? Kaya dito, pinakita ni Pablo na yung kanyang suffering is the very means of God para ipakita ang kanyang kalawalhatian, yung kanyang mismo mga ranasang pagdurusa. At pero ang ating pag-aaralan ay nasa verses o chapter 5. Buksan natin ating mga banal na kasulatan. Chapter 5 tayo. At basically verses 9 and 10 lamang. 2 talata lamang. Pero basahin natin from verse 1, mga kapatid. Simula sa talatang 1 ng 2 Corinthians 5 para makita natin yung pinaka-background or context nitong ating pag-aaralan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, verse 1, chapter 5, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik, may bihisan ng aming makalangit na tahanan. Upang kung mambihisan na niyon, ay hindi kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi na sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunuki ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya't kami lagi nagtitiwala. Bagamat nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayo muna yung manalangin. Mga kapatid, hilingin natin ang kanyang biyaya sa mahalagang gawain ng pakikinig sa kanyang salita. Our gracious Father, muli kami po ay lumalapit sa inyo. Kinikilala na kayo po ang aming lumalang, kayo po ang Creator, subalit kayo rin po ang aming Ama. At kami ay haharap sa trono ng paghuhusga ng aming Panginoong Hesus. At dahil dito, nawa mamuhay kami para bigyan kayo ng kasiyahan. Sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen. Sa isang bayan o sa isang lugar sa Australia, yung mga high school students, marami to, lahat sabay-sabay sila, ay oras na nung tinatawag na parang final exam kung sa atin. Sabay-sabayan, lahat sila kukuha ng exam. At isa sa mahalagang subject nila ay history, kasaysayan. Kaya matindi ang kanilang pagre-review at tinuruan sila ng mga teachers nila tungkol sa, kasi nasa Roman Empire, no? Ang paksa ng history nila. Kasama dyan yung pag-aaral sa mga naging emperador.
Kaya talagang nag-review sila ng todo sa buhay ni Augustus Caesar. Yung emperador, no? Si Augustus Caesar, kung inyong kilala itong emperador na ito. Kasi alam nila napakahalaga ng part na yon. At yung bahaging ito ay up to 25% ng kanilang magiging grade. Kaya yung mga magulang, yung mga anak nila, talagang pinagre-review nila para dito sa final exam na ito. Talagang naka-focus sila sa buhay ni Augustus Caesar para makabisa ng mga high school na ito ang kanilang paksa. Subalit, just days before the exam, bagamat sila'y patuloy na naghahanda, hindi lang sa history, marami pang subject, siyempre, no? Sa kanilang paghahanda, na-discover nila at nag-complain ng mga magulang sapagkat hindi pala si Augustus Caesar ang kanilang dapat pag-aralan. Yung nauna sa kanya, si Julius Caesar. No, nagkamali yung mga teacher. Na-announce nila, Augustus Caesar, ang dapat reviewin, hindi pala. Kala nila handang-handa na sila. Panay ang review nila. Pero mali pala yung kanilang nire-review. At alam nyo, marami rin mga tao ngayon, akala nila handa sila. Meron silang relihiyon, meron silang kinabibilangang siguro grupo, pero pagdating ng paghuhusga, baka hindi sila handa. Gaya ng inawit natin, darating ang paghuhusga. Handa ba tayo sa bagay na ito? Subalit, ang isang kagulat-gulat para sa iba na bihirang maipangaral ay mismong tayong mga mananampalataya ay haharap din sa paghuhusga. We shall all appear before the judgment seat of our Lord Jesus Christ. At ito ang gusto nating ipaalala. I'm sure alam ito ng marami sa atin bilang mananampalataya. Pero dito, pinakita ni Pablo, di ba yung nasa bahay, aalis sa bahay, mga metaphors ito o larawan ng nasa mundong ito, habang nasa mundong ito, versus yung tayo ay pupunta na sa kabilang buhay at doon ay tayo ay haharap sa ating Panginoong Jesus. But whether we live or die, yan ang punto lang dito ni Pablo, we should live lives pleasing to the Lord, pleasing to God. And so ang mensahe na gusto nating i-emphasize ngayon ay ito lamang, that we should be ready to stand before the judgment seat of Christ. Tayong mga mananampalataya, and I'm talking to you, believer in Christ, tayong mga mananampalataya ay meron ding paghuhusga na mangyayari sa atin. At ito ang ating pag-aralan, itong paghuhusgang ito. No? So una sa lahat, let's realize and remember, kung medyo nalilimutan natin, that all believers will be judged by Christ. No? At yan ang napakalinaw na sinabi ni Pa, lahat ng mananampalataya ay huhusgahan ni Kristo. Sa verse 10 ng ating talata, sapagkat, no, for tayong lahat, unahin natin yung verse 10, tapos pabalik tayo, verse 9, mamaya, no? Kasi may implication yung judgment, na meron judgment ang mga mananampalataya. So yung verse 10, for, the reason is because, yung sa verse 9, that we should live a life pleasing to God, for we must. So pansinin nyo, ano? We must all. Napansin nyo yun? For we all. Lahat tayo. No? Sinama ni Pablo yung sarili niya. Sinama ni Pablo yung mga taga-Korinto. Siguro kasama rin yung mga kaaway or opponents ni Paul sa mga taga-Korinto kasi nga meron nagcha-challenge ng kanyang ministeryo at pagiging apostol. Pero ang sabi niya, for we must, all of us, must. Walang exempted. Tayo lahat. Pero dito, malamang ang focus ay yung mga mananampalataya. No? Kasi nga, sinama niya yung sarili niya eh. So, most likely, ang gusto talagang i-sentro ni Pablo rito, lahat tayong bilang mananampalataya, we must appear. No? Phanireo, ang ginamit diyan na salita, very important verb sa New Testament, na ibig sabihin to be revealed. No, ipahayag. Kaya, kailangan tayong humarap kasi appear, parang mag-a-appear lang, ano? Pero ito kasi, yung actually passive ito. No, hindi tayo ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Siya yung nagre-reveal. No, siya yung nagpapa-appear, kumbaga. No, parang tayo ay wala tayong choice. We have to appear. Kasi ang Diyos ang magre-reveal, mga dating nakatago,
ito ay ihahayag. Yun ang reveal dito, appear. No, ito yung revelation, parang apokalipsis, ano? Parang ganon. Merong nakatago, ilalabas. Ito. At ang image dito, so tuloy natin, for we must all parang be revealed, no? Ihahayag tayo before the judgment seat of Christ. Doon sa upuan na larawan nito, yung mga judgment pala no, ng mga Romano, ng mga Romans, pag hinuhusgahan, para merong hagdan. No? Doon sa hagdan na yon, meron siyang upuan. At tapos yung inuhusgahan, nakatayo. No? Nakatayo. So, may naguhusga. At dito ka, kung yung maalala, dito mismo sa Corinth, ay sinampahan ng kaso si Pablo. Naalala niyo yun, Acts 18. No, sinampahan siya ng kaso. Naalala niyo yung emperador na yon? May mga nagrereklamo, dinala si Pablo. Tapos sabi nung emperador, nung panahon na yun, si Gallio, wala akong kinalaman dyan. No? Yan ay usapin nyo. Kayo lang yan. Sige, umalis kayo. Di ba pinaalis sila doon? Naalala niyo yung case na yon? Kaya siguro yung mga members ng church na ito, naalala pa yung bagay na yon. No? Na sila ay nakapunta doon sa korte, kumbaga, nung judgment seat ni Gallio. Bagamat dinismiss yung case na yan. No? Dinismiss yan. Pero nga, parang yan ang larawan. Tayo raw ay haharap. We will all appear. We will all be revealed. Passive kasi, ano? Parang i-reveal tayo doon. So that, bakit tayo, anong mangyayari doon? Para tumanggap ng kabayaran. No? Para may kabayaran, ano? So that each may receive, parang receive back. Kaya maganda rin yung Tagalog translation. Hindi lang tumanggap, kundi tumanggap what is our due. Kabayaran. No? Yung dapat sa atin, tanggapin natin. Parang sinasabi sa Galatians 6 verse 7, what a person sows, he shall also reap. They shall also reap. Ngayon, kaagad-agad siguro, magkikick in yung ating paulit-ulit na kumbaga na ipagdiinan na sa ating mga kakaisipan, sa ating mga puso, kumbaga nasa, sabi nga, warp and woof na ng pagkatao natin. Di ba, pastor, ang kaligtasan sa biyaya lang? Di ba yung mga naligtas na hindi na kailanman magbabayad sa kanilang mga kasalanan? Of course, tama naman ito, ano? Hindi tinuturo ni Pablo ang kontra sa kanyang itinuro sa marami niyang mga sulat. That salvation is by faith alone, by faith in Christ alone, by faith or by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi niya kinukontra yan. No, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Kaya nga, dito, malinaw sa verse 7, doon na sa bandang taas, tingnan niyo mga kapatid, ano? Sabi niya dyan for we walk by faith, not by sight. No? Talagang ang kaligtasan. And even paglakad natin after tayo maligtas, by faith. And verse 8, yes, we are of good courage, sabi ni Paul, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So merong assurance of salvation. No? Kasi yung verses 1, pag binasa natin, kaya nga natin binasa 1 to 8, malinaw na may assurance siya na mabuti pang mamatay para makasama ang Panginoon. Di ba? Kung wala siyang assurance at nanganganib pa ang kaligtasan, wala sana siyang assurance na ganito. So dito, parang may paradox, ano? Tiyak ang kaligtasan. Pero, meron judgment at may kabayaran. Paano ba ito? How can we harmonize this seeming contradiction? No? Parang kinukontra ni Pablo yung sarili niya dito, no? Well, napakaganda, no? Sinabi dito ni John Calvin, having thus received, sabi ni Calvin, having thus received us, tayo, in His favor, in God's favor, He graciously accept our works also, and it is upon this undeserved acceptance that the reward depends. The reward depends. So, yun ang mahalagang ma-realize natin, ano? Na yung paghuhusga na ito ay may koneksyon na ito sa gantimpala. Hindi na ito yung kung pupunta ka sa impyerno o hindi. Okay? So iba yung paghuhusga na ito. So
Again, just to reiterate, believers do not face condemnation, sabi ng isang commentator, but rather evaluation with a view to the Master's commendation. May parang evaluation pa rin. Now again, the details are not clear. The details are, sabihin nating, murky or parang hindi pinaliwanag in so much detail. Pero malinaw sa Bible na kahit tayong mananampalataya ay kailangan magsulit. Di ba paulit-ulit yan kahit sa mga talinhaga? Now, 1 Corinthians 3 verse 13, sabi ni Pablo, each one's work will become manifest. O again, para ding manifest, para ding may revelation, no? Or will appear. For the day, capital D, the day, will disclose it. Ano yung the day na yon? Well, the day of the Lord, the coming of the Lord. That day will disclose it, sabi ni Pablo, because it will be revealed by fire. By fire. Parang merong pagtetesting, ano? And the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Ayun, a reward. Kaya pala yung binanggit ni John Calvin, a reward or commendation. Sabi dito, if anyone's work is burned up, kumbaga hindi mag-survive sa test, he will suffer loss. Though, ito napakahalaga, he himself will be saved, but only as through fire. No? Again, medyo mahirap yung text, ano? Pero ang pinakabuod ay mai-examine yung mga ginawa natin. At kung makitang maganda, so there's a sense na may mga good works tayo na ikukomend, may reward. No? Pero yung mga masusunog at hindi naman pala, kumbaga, mabuti in the sense na we offered it to the Lord ng mga mabubuting gawa, merong loss in a way. Kasi nga, yung walang reward, pero hindi tayo masusunog sa apoy. We will be saved. Sabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto. Now, kaya siguro ito nangyari, kasi baka may mga taga-Korinto na yung may tinatawag tayong over-realized eschatology. No, yung kumbaga parang, sige, tayo ligtas na, wala na makaka-apekto sa atin. Dahil talagang ligtas tayo. Kaya tinatabad na sa kanilang mga responsibilidad. Ayaw na magsikap. Ayaw na maglingkod. Hindi na maingat sa buhay nila. Para kung sa atin siguro ngayon, once saved, always saved. Kahit anong gawin natin, ligtas na tayo eh. No? So nanghihina sila. Kaya pinaalala sa kanila ni Pablo na ang bawat mananampalataya, ang mga tunay na mananampalataya, ay naligtas hindi para magpakasarap na lang dito sa mundo, baliwalain ang mga tungkulin, kundi para mabuhay, para bigyan ng kasiyahan ang kanilang Panginoon. Verse 9 yan. Yan yung second point natin. Ano? But for now, ini-establish lang natin, merong paghuhusga. Titingnan din ang mga ginawa natin. No, kasi pag misa naisip natin, kahit naman anong gawin ko, wala na yan. Pinatawad na lahat yan. Na para bang wala ng pagsusulit. Meron din. So, ang ating application dito, mga kapatid, tandaan natin. Kasi alam ko naman, paalala lang ito. Siguro sa 80-90% of you, alam nyo ito bilang mananampalataya. Sapagkat malimit, pwede tayong makalimot. Dahil nga, ang ating ine-emphasize, ligtas ka na. The Lord has paid for your sins. Ayan, may Lord's Supper tayo. Baka ang maging implication, wala nang pagsusulit. Kasi hindi naman ako huhusgahan eh. So in one sense, totoo yun, hindi tayo mabubulit sa impyerno. In fact, Romans 14 verse 12. So then, each of us, kita nyo, inulit ni Pablo, each of us will give an account of himself to God. Kahit naman nananampalataya tayo, mag-give account pa rin tayo kung paano tayo nabuhay sa mundong ito. Now, sabi ng isang writer, si Anthony Hoekema, ang ganito. Sabi niya, this is from thedesiringgod.org, the failures and shortcomings of believers will enter into the picture on the day of judgment. No, yung ating mga shortcoming, yung ating mga failure, lalabas yan. Dahil matuwid ang Diyos. Kailangan pa rin makita ang lahat ng mga nangyari sa ating mga buhay.
But, sabi ni Hukima, and this is the important part or point, but the sins and shortcomings of believers will be revealed in the judgment, that judgment day, as forgiven sins. Lalabas pa rin. No, kailangan ilabas, patuwid ng Diyos, kailangan makita, pero lalabas yan na pinatawad na. Whose guilt has been totally covered by the blood of Jesus Christ. Ayun yung magandang balita, no? May paghuhusga pa rin. Ilalabas pa rin ang lahat ng ating mga ginawa, pero anuman yung pagkukulang at pagsalangsang natin, ito ay napatawad na. Siguro ang isang di naman perfect analogy ay parang isang anak na pinagkatiwalaan ng magulang na i-manage yung family business. No, pero every year nagre-report sa board ng kumpanya na ang nasa board naman magulang din niya. No, at maaaring mga kapatid niya, no? So lahat kailangan i-report. Hindi naman siya itatatwa bilang anak, no? Tanggap siya pa rin, pero kailangan pa rin niyang isulit. No, kailangan pa rin siya magbigay ng sulit sa kanyang pag-manage ng kumpanya. Again, no details, mga kapatid. Pero ang hirap parang marami tayong tanong, pero paano yun? Pero kasi napatawad na doon ba malulungkot ako? Doon ba manghihinayang ako? Sayang, o kaya nakakahiya. No? Kasi nga, supposedly, ilalabas ang revelation So para bang yung mga nakatago, yung mga hidden darkness of our hearts, di ba ngayon, may mga kasalanan tayo sa loob, na yung mga naisip natin, na talagang napakahihiyan kung ito'y lalabas. Na ngayon ay hindi natin masabi ito, kahit siguro sa pinakamalapit sa atin, yung mga sumaasagi sa isip natin, na hindi natin minsan maintindihan bakit natin naiisip. So it will, apparently, lalabas lahat ito. At ako nga, nung pinagbubulay-bulayan ko, tinatanong ko rin, ano ba yung paglalabas nito? Parang ito ba yung public? Kumbaga lahat kayo, malalaman din nyo. Ganyan pa sila si Pastor. Yung palang inisip ni Pastor. Sama pala ng isip ni Pastor sa akin nun. No? Yung kaya lalabas. Di ba? Of course, di natin talaga alam. Walang detalye. Pero yung ibang commentators kasi, sinasabi nila, this will be a public revelation. So yun daw mga unbelief, coveting, pride, envy, lust, that now indwells in us, ay lalabas lahat. But it's so wonderful. Yung kabaligtaran, huwag natin isipin lang yung negative, na yung kaya ito ilalabas din for the rewards. May gantimpala Yun nakakagulat. Biro mo, saved by grace, lahat na gawa natin, we can do all things through Christ, pero still may reward. Ano ang sabi ng Westminster Confession of Faith, chapter 16? Notwithstanding, sabi ng Westminster, the persons of believers being accepted through Christ, bagamat tanggap na tayo kay Kristo, their good works also are accepted in Him. Not as though they were in this life wholly unblameable and unreprovable in God's sight, but that He, looking upon them in His Son. Tinitingnan daw tayo na kaisa ni Kristo, sabi dito, God is pleased to accept and reward. And reward that which is sincere, although accompanied with many weaknesses and imperfections. Bagamat ang work natin ay hindi perfect. In fact, full of imperfections. And yet, if we sincerely do good works, may gantimpala. May gantimpala. Kaya siguro doon sa parable, merong bibigyan ng 5 cities, o kaya 2 or 3 cities, may talents, bibigyan pa ng mas marami. So parang hindi pantay-pantay, depende sa ating ginawa. Kaya hindi sayang yung mga ginagawa natin ngayon. Hindi sayang na magsikap tayong maglingkod sa Diyos. Kasi merong mga gantimpala. Let's praise God for the pardon. But don't forget, we will still give an account. At ito yung tension na kailangan nating i-balance. Yes, we're saved by grace. We've been pardoned 100%. And yet, yung mga good works natin ay talagang ihaharap pa rin natin sa Diyos. At ang buhay natin ibibigay sulit natin. Pero baka may kinakausap tayo ngayon na inawit, yung huling awit. Napakahalaga ng mensahe nun. You will face the judgment of God.
And if you are not in Christ, ay tiyak na pagdurusa ang ating babagsakan. Kung yung mananampalataya nga, napatawad na, haharap pa rin to give an account. Imagine niyo yung haharap na wala si Kristo sa tabi niya. Wala si Kristo na magsasabing, ito ang aking dugo. Lahat ng kanyang kasalanan, akin ang binayaran. Imagine nyo, haharap kayo doon. Lahat ng inyong mga naisip, lahat ng mga kasalanan na akala nyong ginawa nyo sa kadiliman ng inyong kwarto at kadiliman ng inyong bahay o kaya ay kadiliman ng gabi. Lalabas lahat yan. At ito ay huhusgahan ayon sa ating mga ginawa. Sana ngayon ma-realize mo, huwag mo nang intayin na maharap ka ron sa judgment seat na yon na wala si Kristo. Sana lumapit ka na ngayon. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. But then secondly, and just more briefly, anong implication dito sa verse 9? No? Anong implication? So whether, sabi ni Pablo, we are at home, in other words, nasa langit na, baligtad to, ano? Yung home dito yung langit, or away, wala pa sa langit, so nasa mundo pa, we make it our aim to please Him. For, verse 10, ayun na, we must all appear before the judgment seat of Christ. We aim to please Him because we all must appear before the judgment seat of Christ. Ang isang dahilan kung bakit natin gustong pasayahin, i-please ang ating Diyos, merong paghuhusga. We make it our aim. Again, napakaganda ng salita. We make it our aim. Sa King James, we labor. Sa NIV, we make it our goal. Sa NASB, our ambition. Kasi yung salita na yan, philotimomai. Yung parang in a way, ambition. No? Kaya nga sa NASB, talagang ginawang ambition. Ano? Pero yun ang ibig sabihin nun. We labor. We aim, we make it our goal, we make it our ambition. So hindi ito yung basta na lang, sige you want to please the Lord? Sige, kung yan ang trip mo, sige, gawin mo yan. Kundi ito yung parang all-consuming desire. It's an ambition. It's something na mahalaga. At nagpapakahirap tayo, our goal, our aim, sabi ni Pablo, tayo lahat, to please Him, the Lord. Haharap tayo sa judgment seat of Christ. And so ngayon pa lang sana ang gusto na natin, masiyahan siya. Haharap tayo No, alam natin sa Kanya, di ba ganun yan? Kunwari, boss mo, magsusulit ka. No, alam mo, at the end of the year, haharap ka na doon. Magre-report ka. Di ba, throughout the year hanggat maaari, mapasiya mo yung tao na yan? Kasi nga alam mo, haharap ka sa Kanya para magsulit. And so, whether we live or die, in a way, parang Philippians, for me, to live is Christ, to die is gain. Parang ganito rin Whether at home or away, we aim to please. We aim to please. Now again, not because salvation is by works. Hindi ito yung I'll work para ako maligtas. Kundi, ligtas na ako, we live by faith, not by sight. Therefore, my aim will be to please my Lord, for I will appear before His judgment seat. So I make it my ambition, my burning desire. And so ang hamon sa atin ngayon, live as those who will be judged, live lives to please Him. At ito ba yung guide natin sa ating mga aksyon? Is the one important question, ano man yung aksyon, ano man yung desisyon, ano man yung gagawin natin, na itatanong ba natin, will this please my Lord? Will this please my Lord? Napakasimple, no? Ang dami natin consideration, cost and benefit, analysis, pros and cons, mga kung ano-anong mga decision tools. Pero sa isang mananampalataya, ang isang palagi dapat na, kumbaga, yung tinatawag na overarching na goal that should govern all our actions and decisions, will this please my Master? Matutuwa ba ang Diyos pag ito ang aking ginawa? Matutuwa ba ang aking tagapagligtas? Example lang, isang example.
Diba, sa ating relationship sa isa't isa. Alam naman natin, paulit-ulit na ipapangaral, judge not. No? Do not be censorious. No? Huwag tayong maging mapaghusga. In fact, sa Romans 14 verse 10, why do you pass judgment on your brother? No, judgment kasi ang topic natin. So just this example about judgment. Or you, why do you despise your brother? For who we, yan, ito naman, we will stand before the judgment seat of God. Judgment seat of Christ, judgment seat of God. No? Bakit daw tayo maghuhusgahan sa isa't isa? No, alam nyo, meron tinatawag na pag daw yung ating mga kasamahan, hindi na-meet yung deadline, hindi nagawa yung assignment, kung kaklase natin, hindi nagawa yung dapat sanang gawin niya, kaagad daw ang sinisisi natin yung kanyang pagkatao. Very poor ang work ethic ng taong ito. Napakatamad nito. So, tinisisi natin. Pero pag tayo ang hindi nakamit ng deadline, tayo yung nag-fail, ang sinisisi daw natin yung sitwasyon. Traffic kasi, puyat ako. Hindi ako nakakain eh. No? Yung sitwasyon ang may gawa, hindi ako. Ang tawag dyan daw, scientifically, fundamental attribution error. No, common pa talaga yan. Fundamental attribution error. The tendency to attribute the negative behavior daw of other people to their character. Ang problema yung pagkatao nila. Pero pag tayo nakagawa, we attribute it to the situation. Hindi ako, character ko, okay. Ang problema yung sitwasyon. Kaya ako ito nagawa. So nakita niyo yung gano'n, ano? Again, just an example na makikita natin na sabi nga nung article na ito, we put people fully accountable while giving ourselves the benefit of the doubt. No? The benefit of the doubt. So sana isang example lang ito that we examine our lives in the light that we will appear before the judgment seat of God equals judgment seat of Christ. So Christ is God. No? Doon tayo haharap sa judgment seat na yon. Examine areas of our lives. Tignan natin ano yung mga bagay that we will be ashamed of kung lumabas na ito in the light of day, in the light of judgment seat of Christ. Now, of course, I'm sure, just surely, siguro kayo rin, maraming lalabas doon na talagang nakakahiya para sa atin. But thank God, napatawad na niya lahat ng ating mga kasalanan at naandun tayo para magsulit, subalit hindi para ibulid sa impyerno, kundi by His grace, to receive or to hear those words, well done, you good and faithful servant. Judgment is coming, live accordingly, live pleasing to our God. Siguro alam nyo ang kwento ni John Bunyan, the author of the most famous work, Pilgrim's Progress. Alam nyo, nung hindi pa siya mananampalataya, napaka-dumi ng kanyang bibig. No, mahilig siyang magmura. Napakadumi talaga ng bibig niya, no? But by God's grace, gaya ng alam niyo, doon sa kanyang autobiography, Grace Abounding to the Chief of Sinners, sinabi niya doon, but when I had been long vexed, no, matagal na raw siyang apektado, matagal na siyang aburido, I have been long vexed, sabi niya, with this fear of being judged by God, sabi ni John Bunyan, and was scarce able to take one step more. These words broke in upon my mind. Naalala ko itong salita na ito ng Biblia. Ano yung naalala niya? Luke 14, compel them to come in, that my house may be filled, and yet there is room. Ito yung parable, na nag-iimbita ang Diyos. Compel them to come, and yet there is room. Yun ang kanyang naalala. These words, but especially those, and yet there is room, were sweet words to me, sabi ni John Bunyan. For truly I thought that by them I saw there was a place enough in heaven for me. Judgment is coming, and yet there is room sa langit para sa mga pupunta, para sa mga lalapit sa ating Panginoong Jesus. At tayo bilang mga mananampalataya, let's rejoice na reserve na natin yung room natin. Na gaya ng sinabi ng ating Panginoon, I prepare a place for you. Ando na, meron tayong kwarto doon. And therefore, we must live as pilgrims, pleasing Him as we wait for the new heaven
and the new earth. And the Lord's Supper, ang ating pagsasaluhan, is a reminder kung bakit di tayo takot sa paghuhusga na yon. Bagamat we live pleasing to Him, we live seriously as one who will give an account, and yet, hindi tayo talaga takot na baka mapahiwalay pa sa ating Diyos. And why is that? The Lord's Supper reminds us na si Jesus ang nagkatawang tao, na buhay ng walang kamalian, walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit namuhay magmuli para sa mga makasalanang tulad natin. At sana makita natin ito at mapuri natin, maitaas natin sa ating mga puso ang ating Panginoon, na dahil sa Kanya, there is now no more condemnation. Tayo manalangin. O Panginoon naming Diyos, tunay nga, kami po ay bagamat makasalanan at bagamat pagharap sa inyo ay tiyak na lalabas pa ang mga kasalanan na maaaring yung iba hindi na nga namin alam. Subalit salamat sa aming Panginoong Jesus na dahil sa Kanyang dugo, ang mga kasalanan ito ay pawang napatawad ninyo. At nawa nga Panginoon, tulungan nyo kami na mabalanse itong mga katotohanan ito, na bagamat kami ay ligtas, and yet we still live as people who will appear before the judgment seat of our beloved Lord and Savior, Jesus Christ, and in whose name we pray. Amen.